Genesis chapter 3 verse 22. Genesis chapter 3 verse 22. Basahin natin ng sabay-sabay. Good morning, good afternoon, good evening sa mga lugar. Praise God, glory to God, and praise the Lord. Genesis 3:22 read, begin. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil, and now this forth his son and take also of the tree of life, amen, and live forever. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, maraming salamat po for this day. Thank you po sa inyong salita. Spirit of the Spirit, help us, help me. Forgive us in cleanse our heart. Maabot ang spiritual needs dito sa onset sa online. In Jesus Christ's name, amen. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay December 7, 2025, as one of us. As one of us. So dito sa Genesis 3:22, and the Lord God said, Behold, the man is become as one of us. As one of us. Katulad na natin yung tao, sabi ng Panginoon, to know good and evil, and now lest he put forth his son and take also of the tree of life, and eat and live forever. So yung word dyan, na as, no? As one of us, pansinin mo word na as, ang salita ay may kasama. It's either the Father, the Son, or the Holy Ghost, or the Holy Spirit. It speaks of the Trinity, the Triune God. No? We believe in one God in three persons: the Father, the Son, the Lord Jesus Christ, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. Their role in human salvation, yung God the Father ay ipadala sin His only begotten Son, Lord Jesus Christ, to the earth in human form through virgin birth from Mary. At si Lord Jesus, siya ay fully God, fully man. Truly God, truly man si Lord Jesus. 100% God si Lord Jesus, 100% man. At yan ay kasulat sa John chapter 1 verse 14, na the Word na was made flesh. Sa John chapter 1 verse 14, sabi po dito na the Word was made flesh and dwelt among us. Yan, namirahan sa atin. Pahing sa 1 Timothy 3:16a. 1 Timothy 3:16a. Dito ay ganito po, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh, ang Diyos ay nahayag sa laman. At yan ay si Lord Jesus Christ. Ang role naman ng Holy Spirit or the Holy Ghost ay convict us of our sins and persuade us to believe the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung gospel niya, yung kanyang death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. As one of us. Number one, the man. So, katulad na natin sabi ng Triune God, ang tao, the man. Siyempre, pag sinabing man, it includes the woman. Dahil ang woman, si Eve ay galing rin kay Adam sa man. After eating the forbidden fruit, they know good and evil. Nung sinuway nila ang Panginoong Diyos, na kinain nila yung bunga na nagbibigay ng pagkaalam tungkol sa mabuti at masama. Of course, yung origin ng man ay galing sa dust of the ground. Genesis 2:7. Na yung tao, si Adam, yung ating ninuno, pinaka-unang tao, ay galing sa ground, dust of the ground. Sabi sa Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Dust, alikabok, lupa, dust of the ground, and breathed into his nostrils. Hiningahan sa ilong, and the breath of life, and man became a living soul. So, blessing na yung
tayo bilang tao ay ang ating buhay. Kaya sabi ng Bible, whether you live or die, we are sa Panginoon. We are for the Lord. Kaya itong si Eve naman ay sa Genesis chapter 2 verse 21, pinatulog ng Panginoon dahil walang kapartner si Adam. So mapansin natin doon na yung nilikha lang ng Diyos ay si Adam at si Eve. Ibig sabihin, lalaki lang at babae. Walang matawag nila na third sex or sa time na natin ngayon mga LGBTQ plus. Ano raw L? Lesbian. Ito yung mga lesbian, mga tomboy, di ba? LG, ano raw G? Gay. Mga bakla. Pero yung word na gay na yan sa Old English yan ay happy, jolly yan. Yung bakla na sa Bible ay sodomites, Sodom. Nung ginunaw ng Diyos yung Sodom and Gomorrah dahil may bisita doon si Lot na angel of the Lord, no? Yung bisita niya, tatlo, no? Hindi ako makapali. At nalaman ng mga taga-Sodom na Gomorrah, no? Na mayroong bisita si Lot na mga angel, mga lalaki, siyempre mga gwapo. Ay, mula bata, siguro mula kay Kirton na batang lalaki, hanggang kay Gigi, hanggang sa matanda ka sa akin, hanggang matanda pa sa akin, hanggang dulo. At gusto na makipaghulid o makipag-sexual sa mga lalaki na mga angel of the Lord, mga bisita nila. Ay, siyempre sa kultura ng mga Hudyo, basta bisita ay gina-protect, mayroong protection dyan sa tagbagay yung sino yung gatira din sa bahay. Tapos imagine ganda yung silat na tatay, ito may anak ako na mga babae, dalawa, ito na lang ang sa inyo. Pero yung malalaki ayaw nila ng babae, gusto nila ay lalaki. So doon yung word ng mga sodomites. So yan, to make the long story short, din ko ginato, gusto nila sirain yung kartahan. Sirain niya, pero binulag sila ng Panginoon. No? Kaya doon alis kayo. Doon pinalanan ng fire from heaven ng Panginoon at nasunog yung Sodom at Gomorrah. At sa mga practices doon na mga sodomites, yun yung word na, pero ngayon yaman na nila na gay, no? So LG, B, so, bisexual, pwede siya lalaki, pwede babae. BGT, yung T, transgender, alam mo yung gender niya, transgender, transsexual. Transformer doon. So, palitan, no? Yung kanyang ari. Na, halimbawa, yung lalaki, gusto niya maging babae. Tapos yung babae gusto ng lalaki, paano yung i-defeat? Hirap naman yung operation. So, talagang kinuha nila, no? Ginakurap nila yung designyo ng Diyos. Ibig sabihin, kung pinanganak kang lalaki ka. Pinanganak kang babae ka. Oh, pinanganak akong lalaki talaga ako. Although ang babae ang pangalan ko, Diyos. Pero, nang importante lalaki ako. Siyempre, yun ay pinili ng mga parents. Kahit hanggang ngayon, nagtawag pa sa akin si Ma'am Joyce o si Miss Joyce kasi pag tinawag sa Palawan Pawn Shop o sa bangko, asawa mo si Joyce? ako yan, sir. Tatawa na nun. So, ganun, LGBT, transgender o transformer, ay di, na ba yung beauty? Mga ganun ba? Plus, ano pa yan? So, sabihin, may Q pa. So, sa totoo lang, talaga nilikha lang ng Diyos ay babae lalaki lang. Pero, dahil pinili ng mga tao yan, siyempre because of sin, no? Ayun nila yung standard ng Bible. Dapat kasi ang tao ang mag-adjust. Kung nakasulat sa Bible, ang tayong tao na lang yung mag-adjust. Hindi pwede na gawa rin sila ng Bible. Meron kaya silang Bible, yung LGBTQ+. Gawa rin sila ng Bible na para makakanda, angkop. So ayaw nila na King James sa version Bible. Pero yun ang totoo. Kahit anong mangyari,
Ganun pa rin. Kahit sa CR, makita mo doon may palda at may pantalon visible para sa mga babae. So, siyempre, babae ka ba na linlin na may doon lalaki doon mag-CR kinyo na kunwari babae doon siya, pero lalaki doon siya. Bagay. May delikado kayo, mamaya, kunwari lang siya, maripan pa ang mga babae doon. So, hindi pwede yun ng mga ganun. Siyempre, because napropesya na yun na we are in the corrupt world, na ganun, nangyari na yan at may nakapasok na sa kongreso na ganyan ang stand. So, ikaw nila kung ano ang gusto nila. Pero, may pa rin naman sila, tao rin naman yan. Mahal sila ng Diyos. God loves sinners, but God hates sins. Mahal ng Diyos yan. Ibig sabihin, kung ano man, ang meron namin tinatawag na paano yung minsan mayroong mga feminine, may mga lalaki na feminine kumilos, no? Meron naman mga babae parang kumilos, parang muyis. Okay? Kung gano'n ka, ako hindi naman mag-asawa, okay lang gano'n ka. Ito lang ang huwag gawin. Ba lalaki ka, makla, tapos makipag-sexual ka sa kapwa-lalaki. Yun ang masama. Pag babae rin, muyis ka, tapos makipag-relasyon ka sa babae, tomboy, gano'n rin yan ang kasalanan. Ha? Yung mga sexual immorality na gawin. Pero kung hindi mo man ginagawa yon, at least hindi kasalanan yan. Pero kung gagawin mo yun, kasalanan yun. Kaya, gano'n na lang, no? Kung ano talaga ang pagkatao mo, ay tanggapin mo. Okay? Kita mo, nung mayroong artista na singit o sikat, no? Babae siya, maganda, tapos ay gusto niya maging lalaki. Mayroong dalawang singer na sikat, hindi ko nabanggit yung pangalan. Tapos, nang gusto nila maging lalaki na sila, yun, nasira na kanilang mga karir. No? Pumangit na, no? Meron rin gwapo talaga. No? Kapatid pa nga isang kapatid niya na, senador, gwapo talaga siya, lalaki. Tapos, gusto niya maging babae. Ayun. Pangit ang atsura rin. Oh, kilala niya rin yun. Hindi ko nang bagitin yung pangalan. So, ibig sabihin, kung anong design ng Diyos sa'yo, lalaki ka, lalaki, babae, babae. Kaya si JJ, kahit gawing babae ito, lalaki pa rin ang itsura. No? So, pangit para maging babae. Yan na, gawing lalaki, pangit din. So, babae. Yun din, gawing lalaki, pangit ang kalabasan. So, ibig sabihin kung babae ka, babae. Lalaki, lalaki. Lalaki talaga yun. So, ganun, ha? So, ang babae, si Eve ay galing doon kay Adam sa Genesis 2:21. Pinatulog. Genesis 2:21, and the Lord God caused a deep sleep. O talagang mahimbing, no? Malalim ang pagkatulog. Natulog ng Panginoon si Adam. Malalim na pagkatulog to pull upon Adam, and he sleep, and he took one of his ribs, yung ribs, tadyang, ito ribs. Kung payat, parang gitara, sitang gitara. And, sabi dito, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. So, doon galing si Eve kay Adam. Kaya, woman, may word na woman, may man. At, of course, ang attitude ng man in the image of God ay dapat ang attitude ng man, si Adam, at tayo mga tao ay humble, thankful, at tayo ay thoughtful of the goodness of God. Why? Because from nothing ng tao, from the dust, sa labok. Anong ginagawa sa alabok, alikabok, lupa? Minsan nawalis, ay itapon sa basurahan, tapos pangtambak sa mga dumi ng aso, pusa, di ba? Pinatapakan, yan ang alabok, lupa. Ibig sabihin tayo lang ay maging humble, ano man marating sa buhay. At ang blessing ni Adam ay umabot siya ng 930 years old bago namatay sa Genesis 5:3. Genesis 5:3,
And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness, after his image, and called his name Genesis 5, 1. Nawala. Kung saan banda yan. And Adam, and the days of Adam after he begat were 800 years, and he begat sons and daughters. And the days that Adam, 5:5 pala, Genesis 5:5. And all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Ang pinaka matagal na nabuhay ay si Jared. Genesis 5:20. Ang edad niya ay 960. And all the days of Jared were 960 and 2 years, and he died. 962. So 962 ang edad ni Jared. So yung second na pinakamatagal. All the days of Jared were 960 and 2 years, and he died. Pero yung pinakamatanda yun sinito sila. Genesis 5:27. Ang edad niya ay 969. Genesis 5:27, and all the days of Methuselah were 960 and 9 years, and he died. So yan. So blessing yun. Bilang tao, blessing ni Lord. At of course, yung tao, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Sa Book of Revelation, for the pleasure of God. O diba? For my pleasure. So ganun po yun. For thy pleasure, kaya they were created. Sa Revelation yun ay, pero hindi ko na narinig kung sino banda. Pero nasulat yun doon na created yung man for thy pleasures. Kaluguran ng Panginoon, ba't nilikha ka? Okay? At dito ay number 2 ay meron tayong tinatawag na yung triune God ay merong the privilege of God. Ano yung privilege sa tao? To eat the tree of life. As one of us, yung the man, yung tao, one of us, na triune God, one God. So naging kapareho na Diyos yung tao. Bakit? Sa kapareho in the sense of the image of God, character of God. Siyempre yung Diyos ay meron siyang intellect, may emotion. So ang tao rin ay may emotion, matutuwa, malulungkot, umiiyak, masaya, may emotion. Intellect, ang tao, intellect. Nakagawa siya na ang bakal ay lumilipad, eroplano, ang bakal ay hindi malubog sa dagat, lumulutan, at iba pa. At piki daw yung nakapunta yung mga Amerikano sa moon. Piki daw yan, iwan ko. Dati, apa yung paniwala tayo nakarating yung sila Armstrong ba yun doon sa moon? Oo, pero meron nagsasabi nga man daw yan, yung fake lang daw yan. Parang meron ng Hollywood na parang, tapos paano daw nakatawag yung nakalanding na kami dito sa planet moon, o sa moon. O, tapos nagatawagan sila para, ayun sabi niya, iwan ko, never mind kung ano man ang totoo doon. O, so yun. Hay. Pero they try pa rin sa intelligent tao makarating doon sa moon at sa Mars. Karating na daw sa Mars. No? Wala pa? Drone na lang. So yun, because of intellect o tao yan kaya nagagawa nila. Okay? At marami pa, nagagawa sila na out sa traffic ay yung galipad na mga yung sasakyan ba na parang single lang, no? Naimbento yata sa Israel. So, that's intellect ng tao rin. Galing sa Panginoon, naka-invento ang Pinoy ng gasolina ay tubig. At ang gasolina niya, tubig. Pero nawala na siya. Nawala na siya, basta game pa na siya. Binili na yung kanya. Yung kanyang patent ba yan? Yung kanyang obra maestra para kasi malulugi yung mga Shell, mga Petron, mga gasoline station. Kasi may plan na. Imagine, tubig lang ang gasolina.
So wala, because of intellect. So ang Diyos ay, yun yung image character na yung tao. Sabi ng Panginoon, let us. Let us. Nawala. Let us. Yun. Let us. Sabi ng Diyos, let us. Ibig sabihin ay triune God. Sama yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Let us make man in our image, sa ating image, after our likeness. Ibig sabihin, image, hindi yung mukha, itsura, kundi yung karakter. Yung characteristic ng Diyos, yung Diyos ay mayroong intellect, nabagay kanina, at emotion. Sa Bible, nagagalit rin ng Diyos, God is angry with the wicked every day. Nagagalit ang Diyos sa mga wicked. Pero bibigyan sila ng chance na magsisi. Kaya may 2 Peter ba yan? 3:9 na God is not slack concerning His promise, but that all shall come for repentance. So, ang Diyos ay ang kanyang emotion, siya natutuwa rin siya, ang daily life, at gano'n din ang tao, nagalit, natutuwa, nalungkot, sorrowful, masaya, emotion yan. So, mayroong yung goodness ng Diyos. Ang tao rin mayroong goodness rin. Ang Diyos ay mabait, mabuti. Pinapaulan niya, pinapapatak niya yung ulan sa mabuti at masama. Pinapasikat niya yung araw sa mabuti at masama. The goodness of God. Kaya ang tao rin may goodness rin. Meron dong senior citizen, sumakay sa bus, tapos nakiusap siya siyempre sa pang-doktor na kukunin ko lang ang aking gamot o ayuda doon sa ibang lugar doon. Tapos wala po akong pera na makisakay lang, siyempre mahirap lang siya. Tulubi. Ngayon, siyempre naawa naman yung conductor, pati driver, ay binigyan pa siya ng pera. Pag pila ka doon, ay may pangbili ka ng pagkain. So, ang tao meron din goodness. Meron din sa Facebook, taga-Palawan yata, na grade 12. Sabi niya, nag-stop siya ng pag-aaral kasi iniwan ng tatay. So gusto ko mag-aral, gusto ko lang pumasok, maging katulong, tagaluto, tagalinis, gusto ko lang makapag-aral. So marami nag-reply man na, dito ko na lang sa amin, sa cafe, so dito ko lang, malapit ka lang dito sa mga ganito, pag-aralin ko. So ibig sabihin, may mga tao pa rin na mayroong goodness. O kapon, may nakita ko na driver, tricycle driver, presidente yata ng mga tuda. Nakita na may wallet, dinala doon sa Caribo Police Station. Sinaulit niya yung wallet. So, sabihin, may mga honest driver na kahit sige, Fabio, doon. Many times na cellphone siya is naulit. So, may mga honest driver. Ibig sabihin, may tao pa rin na mayroong goodness na nasa puso. Okay. So, karakter yan na galing sa Diyos. Dahil ang karakter ng Diyos, image ng Diyos, God is good, God is righteous, God is intelligent, at God is my emotion. So ang tao, ganun din. So image doon ay karakter, hindi yung mukha, ha? Kasi kung anong mukha ng Diyos, tapos nilikasin ng tao, ayon din sa image ng mukha niya, ay mapareho na yung tao, lalaki. So hindi yun yung mukha, yung image. Ang image doon ay yung karakter. Ang karakter ay mayroong righteousness, holiness, goodness, intelligence. So yun, at iba pa mga good characters. Yun ang sa Panginoon. At yun ang gusto ng Diyos sa tao. Pero bakit ang tao ay may mga masama? Kasi nga, under sila sa influence ng bad spirit or evil spirit. Kaya, at of course, influence rin ng religion kasi may religion na pag hindi ka ka-religion ka-ori nila, pinapapatay ka, wala kang freedom mag-worship sa Diyos. At sila ang tama, ayon sa kanila, tama sila, pero pinapapatay niyo hindi sa ayon sa kanila. So hindi yan maganda. So, kaya ganun, siyempre merong kaaway tayo, si Satan, kaaway ng Diyos.
Pero huwag tayong matakot. Dahil si Satan, dati yan si Lucifer, fallen angel, siya rin naman ay na pinika ng Diyos. Kaya naman nagkaroon ng pride and tribute. Kaya na tinapon siya sa lupa kaya maging fallen angel. Yan. So, huwag tayong matakot dahil nilikha lang yan ng Diyos. Kaya God is the greatest, the bigger. Kaya ganun. So itong the privilege na as one of us, itong privilege ng triune God, ang privilege sa tao ay to eat the tree of life. Sabi doon sa Genesis 3:22 na pinagbawalan niya na Panginoon, no? Kasi nung si Adam and Eve ay nakasala, ay pinaalis sila ng Panginoon doon sa Garden of Eden. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us to know good and evil, and now lest he put forth his son, and take also of the tree of life, and eat and live forever. Ba kung nakakain siya ng tree of life doon, mabuhay siya na forever, tapos may kasalanan. So pinaalis at nilagyan ng bantay na cherubim. Ayan. Alam niyo ba na maraming klase rin ng angels? Merong angels na may pakpak. Merong angels naman na walang pakpak. May angels na merong pakpak na 6. Di ba? Ano kayong 6 na may pakpak? Seraphims? Or, at merong, cherubim. Merong angel rin na walang pakpak. Katulad ni Angel Gabriel. No, na messenger siya. Si Angel Gabriel, messenger kay Mary. Yan. So, walang pakpak. Pero si Angel Michael, may pakpak yata, no? Kita niya sa Hinomi ng Hinebra San Miguel, no? Pag nakatayo yung bote ng Hinebra San Miguel, panalo si Angel Michael. May pakpak, di ba? Si Lucifer nakahiga. Pero pag ininom na yung bote ng Hinebra San Miguel, panalo si Lucifer. Yung si Angel Michael naman ang siya ilalim. Siyempre, pag ininom yun malalasing yung tao, mag-aaway. May masama mangyari, magsuntukan. So, tama si Kirtong. Dahil nga sa influensya ng alak. At siyempre, addiction ng mga tao. So, gano'n. Kaya maganda nga, naisip ko na, no? Bibili ako ng Hinebra San Miguel. Pero gagawin ko, panggatong, kasi nag-aapoy magastos naman. Gawin kong lighter. Alam, magastos naman. Baka makita ako. Pastor, makita doon na bumili sa Philips sa Mariani. Pastor, gabili Hinebra San Miguel. Pumisin perfect, no? Yan pala ang ginagawa pa ng galing na pang-paamak o panggatong lang. Kaya ito nga, sunsuscape. Yan. Low. Lubat na. Sige lang. So, katapos na rin man ako. So, tree of life, itong privilege ng triune God sa atin. Ang katawag na as one of us. Itong as ng triune God, may privilege sa atin. Before that, nakasala, ay kapag hindi makakain si Adam and Eve, sugit palaya sila dahil dito sa verse 22. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the edge of the gardens of Eden cherubims, o may mga angels, and a flaming sword. Yung espada nila nag-apoy which born every way to keep the way of the tree of life. So binatayan ng tree of life na nakasala sila. Okay, pinalayan sila sa Garden of Eden. Kaya si Adam ay nagkakabuhi na bago ka makakain ay papawisan ka, maghihirap ka. Pero after na yan, na dito na tayo sa Revelation na sa langit na, sa New Heaven, New Earth, ay merong blessing na. Okay? Wala na yung curse. Mayroon nang makakain na tayo ng tree of life. Revelation chapter 2 verse 7.
Revelation chapter 2, verse 7. Sabi nito, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life. Di ba dati ay hindi papakainin, no? Pinalayas. Siyempre, kakain sila, hindi na sila mamatay. Tapos may kasalanan sila. Nag-disobey sila sa Panginoon. So, to eat the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ayan. And then sa Revelation 22 verse 2. 22 verse 2. Revelation. Last book, last chapter. In the midst of the street of it, and on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits. Nabaw, mayroong 12 na klase na bunga. And yielded her fruit every man ba? Iba-iba every man? O mayroong binigay kayo natin na atis. Plus na bunga na daw yun sa Kamansi Norte. So, dyan niya. Sa PH Recibento. O atis, sarap ng atis. Sustansya yan, bihira yan. Sana isa doon sa 12 ay yung atis. At saka isa rin doon ay ubas. Isa rin doon ay mansanas. Sana sama rin doon yung paborito ng mga Pilipino, yung saging. Naalala ko pa rin yung kwento, no? Sabi ng Amerikano sa Pinoy, nagkakaon, kain nabi ng apple yung Pinoy, no? Sabi na, you know, in America, yung only 4 people eat apple. Kasi kain ng apple yung Pinoy. Ay sabi naman ng Pinoy sa Amerikano na you eat banana. Sabi naman ng Amerikano, yes, I eat banana. You know, in the Philippines, only monkey eat banana. Ay, dahil siya ng Pinoy ko. Oh. Ayun. O, diba? Masyado mayabang yung Amerikano eh. 4 people lang nagkakaroon ng apple eh. O, yun. So, sa Revelation 22, verse 2, nabasa na kanina, no? Tree of life, 12 manners of fruit, and yielded their fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. So, kita mo, yung dahon ay gamot sa mga bansa, ibig sabihin sa mga tao. Kita mo, kahit nga yung pusa o aso, kumakain ng tanglad. Ano sa English? Yung tanglad? Lemongrass. Kasi gamot or ano mga grass na kakaon sila para gamot nila. Tayo na naman. Lampunaya. Oregano. Ano ba, napaos ka? Na kaon ka ng kapaya na habal, yung manibalang, tapos sausa mo sa suka, may asin, tapos kapaya, gulay, gamot, mga iba pa, mga dahon-dahon. Dito biblical, kaya yung ininom natin mga gamot na yan nasa capsule, kung ano yan, sa mga mga dahon-dahon din yan. Yan. So, healing of the nations. Revelation 22 verse 14, Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Yung blessed, yung may karapatan makakain sa tree of life. Wow! Exciting, no? Na balang araw, after 120 years, 120 years. Ibig sabihin, hindi tayo, kung umabot pa tayo 120 years old, mamatay na rin tayo kung hindi pa dumating si Lord Jesus. Then, pag nandun na tayo sa langit, makakakain na rin tayo itong tinatawag na Tree of Life. Wow, exciting. No? So, dito, dito tayo sa lupa, ay tuloy pa rin tayo sa paglingkod sa Panginoon, pagbasa ng Bible, pag-pray, pag-share ng gospel. Ang nasira natin ng gospel tracts ay
Ngayong December na, ay 12 pa lang. Last month, November, ay 64 na bigyan natin ng gospel tracts. 5 yung. Sa 8 na nasiran ko na gospel, Lord Jesus. So winning, 5 lang yung tumanggap na. Tapos ngayon, 12 ngayon ang nabigyan ng gospel tracts. Yan. So, patuloy lang tayo nga ganyan. Ito yung pag church attendance o patuloy lang. At siyempre, sa paglingkod sa Panginoon ay mayroon tayong reward. At isa na doon yung makakain tayo ng bunga ng tree of life. Wow, exciting. Amen? Okay, so tayo mag-close of prayer. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, salamat po sa inyong salita. Thank you, Lord, na sabi niyo po, yung tao ay as of one of us. So salamat sa privilege na kami bilang nilikha mo, Lord, for your pleasure ay maging papagkumbaba lang. Galing na kami sa lupa, alabok, Panginoon. So wala kami may malaki, kundi kayo lamang, Panginoon. So i-bless mo, Panginoon, mga desire ng bawat isa sa mga pangarap. At sa pangarap nila kasama kayo, Panginoon, yung gawain. Kayo magkaroon ng financial provision para makabili ng lupa in the future ang Bethany Baptist Church Mission Kalibo kayo magkaroon, Panginoon. Salamat po. Palain na aming tithes and offering, aming giving. Palain niyo po ang bawat isa na nandito. At salamat po sa inyong faithfulness, Panginoon. Bless everyone, Panginoon, nag-represent na nandito ngayon ng presensya. Pagpalain ng Panginoon, bawat isa sa kanila and their family. In Jesus Christ, Amen. Amen. God bless us all.